Bunuan, Vicente Tabanganson. Nakakuha po siya ng 500 pesos na nawala niya po yung ating unang pagka Saan ka magpapay? abangan niyo po si Ma'am ako mamaya. Ating pala naman ngayon. Wala dito sa Dami na hidya ko. papanoorin, balik na yung Ang ganda ng dagat. Muling kamanda, ulang mong kanta, congratulations dyan sa nagburuan sa mga 500 pesos. Ay, wag may gabi. Yeah. Energy FM. Ano sa may balay? Ay, Yan. Dead end ahead. Sabi. Eh, ano nangyari doon sa mga nasira? Mano ka Santa. Wala na rip-rap kasi doon. Kaya natumba yung ganito. Oh. At syempre, abay palikuran sa inyong ating komponent po dito sa amin po kayo ng mga isang oras po na balitaan niya. At dyan po, ang mga naglalagay mga balita mo naman sa loob at labas ng bansa. Huwag panoorin niya sa Facebook Live, sa ating Facebook page, at kung wala na rin tutukan dito sa Star. Yum. Star FM. Basta Star. Gamiran Managlakoy Pising, number 1 sa Star FM. Shop ni Colby Seryosa Gadas Marinet City, Basta FM, Star FM. Ano pa talaga ang radyo? Natin nakikinggan nyo. Star FM. Star FM. Star FM. Star FM. It's all for you. Star FM. Welcome back. One amazing world. Ito, only ng Mikey Financial Services. Huwag yun maglakad. I'm not repeating. Laging ready with my insurance. Money transfer and cash in, cash out. Oh, mag-iilera ka na dyan sa ano. Meron ka nito. Ay, may tahong. Dito. Former president Philippine National Police iniutos sa mga ng mabilis na pagsisulpa ng mga electric-related incident itong nakarang ano lang. sa ating police report naman, mag-live-in partner parehas sa binutian ng buhay matapos magsaksakan sa pamamalan si Negros Occidental. Ang Pilipino Secretary US President Donald Trump inuupa ang bisigan South Korean President. Ilang mga Pinoy sa sayutan, ikinababahala ang maaaring epekto sa kanilang trabaho sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19. Ang balitang palakasa ng Coast Province dyan sa Ilocos, may mga adjustment daw na sinasagawa para ng outer games sa palarong pambansa 2025 para rin sa safety ng mga atleta sa gitna ng matinding init ng panahon. Ang live nationwide, Warrior Satellite, bago na tayo sa detalye ng ating mga balita. Inumpirma ng Armed Forces of the Philippines na kasalukuyang naka-house arrest sa loob ng kampo ng militar at isang patas na opisyal ng Philippine Air Force na inaakusahan ng sexual assault ng kanyang dalawang junior officers na nagsisilbing office assistants doon sa kanyang tanggapan. Sexual assault at attempted rape sa pagmumulitan. Dito ay matapos
ebidensya yung tinatawag na prima facie evidence. Masyal, nagkaugnay ng pagkasampa na rin ng reklamo laban sa kanya. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson, Colonel Francis Morgan Padilla, na mag-ibig ng kaso sa approval ni Armed Forces Chief of Staff, General Romeo Robert Jr. Magsisimpi naman convict authority on the General Court Martial proceeding. Aharap ang high-ranking military official sa paglilitis sa ilalim yan ng Article of War 96 at 97. Ipinaliwanag naman ni Colonel Padilla na mananatili sa kustodiya ng Armed Forces of the Philippines ang inaakusang opisyal base na rin sa Article of War 75 kung saan nakasaad ang sino mang individual ng subject pagkapagpulitar o nag-aantay ng trial o resulta ng trial o kaya ay sumasailalim sa sintensya para sa krimen o pagkakasalang pinapulutan sa ilalim ng Article of War ay nakabuko